Hello, hello, hello sa lahat-lahat. Sino ang gustong kumain ng mga gulay na organic galing sa forest? Ito, nangangagat yan. No kunin yan. Kailangan papakuluan pa yan ng 8 minutes sa tubig para mawala ang mga bigote na nangangagat at nagpapamaga ng balat. Dahil yan ay ma-process sa pagluluto pero masustansya. Eto naman ang dandelion. Ayan, napakagandang bulaklak, pero kinakain yan. Matamis-tamis yan. Ayan, at pwede yan sa salad, pwede kahit saan mo gusto, kahit kainin mo diretso yan. Matamis-tamis siya. Pati yung kanyang dahon pwede, pati yung stems, at ang kanyang roots ay pwedeng gawing tsaa. Kaya lang malalim. Wala akong dalang pala, kaya hindi ko nabunot. Eto ang pelto kanankale. Mapait-pait ito. Yan. Parang bulaklak ng pechay. Diretso, pwedeng kainin. Pwedeng salad. Lahat, mapait-pait. Masustansya. Dami mga oxidant, kung ano-ano mga vitamina. Mapait-pait siya. At ito ang Mytohorsma. Maroon ang kanyang kulay. Kapag bagong labas pa lang siya sa soil. At kapag medyo mataas-taas siyang konti, green-green na siya. Ganyan na siya. Masarap. Ito yung favorite ko. Kasi very mild yung kanyang taste. Para siyang asparagus. Ayan. Pwede mo lang siyang steam or i-blanch-blanch. Tapos, kainin mo na. Ito, medyo maalat-alat siya na mapait-pait. Pero, sobrang daming sustansya niyan. And of course, itong kotkansipi. Ayaw kong madampi dito kasi baka makagat ako. Ayan, yung nukunin. At i-process pa yan bago pa makain. Hindi ko pwedeng kainin ngayon yan dahil baka mamaga ang aking dilalors. Ang kotkansipi, ayan, parang mga uod-uod siya, ayan. Bagong tubo lang sa soil, ayan. Bango, very rare. Sa Pilipinas, ang sabi nila yung, pero ibang lahi ito ay kotkansipi. Yung sa Pilipinas, sa mga pako. Meron dito mga pako, pero hindi siya edible. Ito ang edible. Rare ito at tumutubo lang ito sa malalayo at special na mga pwedeng tubuan nila sa gilid ng waterfalls, sa gilid ng river. Ayan, para siyang uod-uod, ayan. Pwede rin kainin ng hilaw, pero gusto ko lulutuin ko kasi uhugasan ko pa muna yan. Baka bagong tubo pa lang yan, no? Hindi pa siya talagang para siyang bilog-bilog dyan. At ito naman ang buhenpotke. Napakarami nito everywhere. Parang itong nukunin, pero ito pwedeng hawakan. Ito hindi pwede. Lutuin pa yan sa mainit na tubig para mawala yung mga bigote na nagpapakati at nagpapamaga ng balat. Parang napapaso. So, ito namang buhenpotke, pwede na itong idiretso sa iyong bunganga. Tingnan natin, baka mayroon siyang beetle dyan. Or di kaya ay may baby snail. Ayan. So, pwedeng palaman sa tinapay at pwedeng kainin. Diretso. Masarap, mabango siya. Para siyang mint. Very mild rin yung kanyang taste. Itong Mytohorsma, gusto ko lutuin ito. Gusto ko lutuin, pero pwede rin diretso mo rin. Ito parang ano na siya, parang na siyang may magic sarap. Malasa na siya. Pwede diretso sa tinapay, salad. Ito Mytohorsma ito. Ay pwede rin na kainin. Pero gusto ko to lutuin kasi yung parang i-blanch-blanch ko lang. Mapait-pait yung lasa niya. Tapos medyo sticky. Parang saluyot na medyo sticky. Pero masarap itong i-steam muna. At ito naman ang bulaklak ng Mitsa or bouquet. Ayan, violet na violet. Ayan, pwede ring diretso sa salad. Ay, malinamnam din yung lasa. Pero bakit parang itong Mytohorsma, medyo feeling ko ay parang sticky. Sticky siya. Pero pag maluto na, parang siyang asparagus kasi. Ayan. Tapos ito ay ang Mitsa or bouquet. Ayan, pwedeng sa tsaa. Pwede rin na gulay, salad, at pwedeng diretsong kainin rin. Ay, ilan na ba yung nakakain ko? Tinakot baka may beetle. Kasi huhugasan ko pa yan mamaya. Ayan, baka may beetle. Tingnan natin. Taktakan muna natin. Kasi from the forest. Ayan. Walang lasa. Walang lasa. At ito ang poimo lehti. Ayan, pwedeng gawin na salad diretso. Ayan. At pwede rin namang tsaa. Pwede mong gawing tsaa yan. Pero diretso salad sa bread. Matigas. Pero malasa siya. Para siyang balat, matigas. Yan pa yun. Mapait-pait. Na maasim-asim. At ito naman ang dahon ng wild strawberry.
Yan, pwede rin yan sa salad, pwedeng tsaa, at pwede rin palaman sa tinapay. Medyo. At marami pang mga gulay dito sa nature ng Finland na kung marunong ka lang ay makukuha mo ng libre at makakapagluto ka ng mga organic at masasarap na mga gulay na nutritious, lalo na itong nukunin. Daming vitamin A, oxidant at kung ano pa lahat ng mga kagulayan. Marami pang mga gulay ako napipitasin kasi yung iba hindi pa tumutubo. Yung Japanese nutweeds, maybe tumubo na pero medyo malayo-layo rin yun. Kaya yun ang susunod kong target. At yung mga apila hindi pa tumutubo at iba-iba pa na mga nature na mga kagulayan. Ayan, magluluto na ako. Lutuin na natin ito para meron na tayong sabaw. Masarap itong buhin putke. Ito diretso na to sa tinapay eh. Malasa na siya. Yan. Yan, malasa na siya. Diretso na sa bread. Ayan, so thank you so much for watching. And see you again next time sa susunod pang mga kagulayan na mapipitas ko dito sa kagubatan namin. From the forest to the kitchen at magiging pagkain. Thank you so much. Bye!